Ayon sa ulat ng CNBC, si Ripple na matagal nang kilala bilang isa sa mga nangungunang puwersa sa digital assets ay muling nagpuposisyon sa intersection ng cryptocurrency at traditional finance. Pinapakita po ng bagong strategy ni CEO Brad Garlinghouse ang layunin na pagsamahin ang blockchain innovation sa mga conventional financial services. Ang hakbang na ito ay pwedeng magbago ng trajectory ni XRP sa mga susunod na taon at magdala ng mas malaking institutional adoption. Para kay Ripple, hindi lang simpleng innovate sa crypto ang layunin, kundi ang magdala ng tunay na value sa traditional na financial system. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng position ni Ripple sa intersection ng crypto at traditional finance. Ayon po sa CNBC, si Ripple ay naglalayong pagsamahin ang dalawang mundo. Yan po ay ang mundo ng crypto at ang traditional na finance. Ang kanilang bagong approach ay hindi lang tungkol sa Web3 o digital assets, kundi tungkol po sa paggamit ng blockchain upang mapadali ang financial services ng mga malalaking institution. Para kay XRP, ang ganitong positioning ay nangangahulugang mas mataas na demand mula sa mga institutional players, mas malaking liquidity at posibleng mas matatag na presyo sa long term. Sa market impact, kapag mas marami pong traditional na institution ang gumamit ng XRP, tataas po ang demand at pwedeng magdala ng sustained bullish pressure sa coin. Ano naman po ang ipinahayag ni Ginoong Garlinghouse sa Ripple Swell 2025? Sa Ripple Swell 2025 sa New York, sinabi po ni CEO Garlinghouse na ang bagong focus ng kumpanya ay lampas na sa Web3 foundations. Layunin nilang mauna sa direksyon ng financial market at dalhin ang crypto-enabled solutions sa mainstream. Ipinakita rin niya na ang mga recent acquisitions ni Ripple ay nakatutok po sa traditional finance, hindi lamang sa disrupting existing systems, kundi sa pagiging partner ng mga malalaking institutions. Sa market impact, ang strategic pivot na ito ay nagpapakita po ng confidence at credibility kay XRP na pwedeng mag-attract ng bagong investors at mas mataas na adoption. Ano naman po ang naging strategic expansion ni Ripple? Ayon po sa CNBC, gumastos si Ripple ng halos $4 billion sa nakaraang taon para sa mga acquisitions na magpapabilis sa kanilang transformation. Sa taong ito, binili po nila ang Hidden Road sa halagang $1.25 billion at ang G-Treasury sa $1 billion. Ang mga hakbang na ito ay bahagi po ng kanilang strategic expansion para makapasok sa traditional finance habang pinapalakas po ang network at utility ni XRP. Sa market impact, ang malaking capital allocation sa acquisitions ay indikasyon po ng long-term commitment ni Ripple na pwedeng magbigay ng positive sentiment sa presyo ni XRP. Ano naman po ang Ripple Prime at paano po ito nakakatulong sa institutional adoption? Inilaunch po ni Ripple ang Ripple Prime, isang US-based brokerage platform na nagbibigay daan sa mga institution na mag-trade ng iba't ibang digital assets sa over-the-counter markets. Kasabay po nito, nakalikom po sila ng $500 million na nagtaas sa valuation ni Ripple sa humigit kumulang $40 billion. Ang platform na ito ay nagbibigay po ng madaling access sa liquidity para sa mga institutional investors at nagtataguyod ng mas mataas na adoption ni XRP sa mainstream finance. Sa market impact,
mas accessible po ang trading sa institutions, ay nagresulta po ito sa mas maraming inflows kay XRP at potential long-term price support. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang US regulatory environment sa expansion ni Ripple? Ang expansion po ni Ripple ay nangyayari sa panahon ng renewed institutional interest sa blockchain. Sa ilalim po ng Administrasyong Trump, mas maluwag po ang regulasyon mula sa SEC at CFTC sa digital assets. Ang mas malinaw at supportive regulatory environment ay nagbibigay po ng kalayaan kay Ripple at iba pang crypto firms na ipatupad po ang kanilang institutional strategies ng mas mabilis. Sa market impact, ang regulatory clarity ay critical po sa adoption at maaari itong magpataas ng investor confidence na pwedeng itulak ang presyo ng XRP pataas. Ano naman po ang ginagawa ng mga major banks sa blockchain integration? Ang mga malalaking bangko tulad po ng Citigroup at Bank of America ay nagdi-develop ng stablecoin at custody solutions. Ang JP Morgan naman ay nagpaplano ng deposit token gamit po ang Coinbase network. Ang timing ng Ripple ay strategic dahil sinisikap po nilang magkaroon ng matibay na foothold habang ang traditional na finance ay unti-unting tinatanggap ang digital infrastructure. Para kay XRP, ito po ay indikasyon na handa na silang maging central player sa institutional adoption ng crypto. Sa market impact, pwede pong magdulot ito ng sustained demand kay XRP, lalo na kung mas maraming institutions ang gagamit sa ledger para sa settlement. Paano po nakakaapekto ang partnerships sa XRP ledger adoption? Bukod po sa acquisitions, si Ripple ay nagtatayo ng partnerships para magamit ng malalaking financial institutions ang XRP ledger technology. Sinabi po ni Ginong Garlinghouse na ang pagpapalawak ng real-world utility sa core ni XRP ay nananatiling priority. Ang partnerships na ito ay pwede pong magdala ng sustainable liquidity at mas mataas na transaction volume sa ecosystem ni XRP. Sa market impact, ang institutional partnerships ay malakas na driver ng long-term price support at adoption at pwede pong mag-boost ng XRP demand. Ano naman po ang mga natitirang hamon para kay Ripple at XRP? Aminado po si Ginong Garlinghouse na nananatiling hadlang ang regulatory uncertainty lalo na dahil sa stalled Clarity Act at US government shutdown. Kahit may progress sa institutional adoption at acquisitions, ang kakulangan ng malinaw na batas ay pwede pong magdulot ng delays sa mas malawak na integration ng XRP sa financial system. Para po sa atin bilang mga traders at holders, mahalaga pong bantayan natin ang regulasyon bilang bahagi ng ating risk management. Sa market impact, ang regulatory risk ay pwede pong magdulot ng short-term volatility at kailangan pong i-factor sa ating portfolio strategy. Ano naman po ang pangmatagalang prospects ni XRP? Sa kabila po ng mga hamon, ang institutional strategy ni Ripple at ang lumalawak na utility ni XRP para sa settlement at liquidity ay naglalagay po sa kumpanya sa matibay na position para sa long-term expansion. Habang mas marami pong institutions ang gumagamit ng XRP, mas lalakas po ang network effect, liquidity at adoption sa parehong digital at traditional na financial systems. Ito po ay nagpapakita na ang market role ng XRP ay patuloy po na lumalawak at lumalakas. Sa market impact, ang long-term institutional adoption ay maaari pong magbigay ng matatag na price support at sustained bullish trend sa mga susunod na taon. At bilang panghuli,
Ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang balitang ito mula sa CNBC ay nagpapakita po ng malakas na long-term bullish case para kay XRP. Ang strategic acquisitions, Ripple Prime platform, partnerships sa institutional networks at timing sa regulatory environment ay nagpapakita na ang Ripple at XRP ay handang pumasok sa mainstream finance. Kahit may regulatory challenges, malinaw na may growing utility sa XRP at malaking institutional support. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay senyales na dapat po nating bantayan si XRP bilang key player sa future ng crypto at saka finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.